Compare po sa may last year model na Honor X5B Plus, itong bagong Honor X5C Plus, kahit pa paano upgraded naman guys yung kanyang specs. Ang tanong dito guys, worth it po kaya yung naging upgrade ng smartphone na to para po sa may kulang 7K po na presyo niya ngayon? Una po sa may display niya, screen size po yung nabago sa kanya. Dahil mula sa may 6.56 inches, naging 6.74 inches siya. Ang kaso guys, same pa rin po sila na mayroong TFT display at 9Hz po na refresh rate. Saka po 720p resolution with teardrop notch na front selfie camera. Para po sa may around 6,000 na presyo, I think bagsak po yung ganitong klase ng display. Di hamak po na mas maganda itong display po ng Infinix Hot 60i. Overall po na specs ito is mas maganda compare nga po kay Honor. Dito pa lang po sa may front selfie camera natin is naka teardrop notch siya at naka IPS po yung display natin. At naka 120Hz pa yung refresh rate. Compare nga po dito na naka teardrop notch pero 9Hz lang. Ito po, naka 120Hz tapos naka punch hole pa. Dito sa may design niya, expected na po ito na meron pong plastic frame saka po plastic back lang yan. Wag lang kayo magpapaloko sa may camera niya. Dahil naka single camera lang po yan. Pero buti naman kahit pa paano naka 50 megapixel po siya. Ang kaso guys, ang baba po ng front selfie camera niya na meron pong 5 megapixel lang. Pero para sa akin guys, hindi na ako magreklamo sa may camera niya. Decent na to para sa ganitong presyo. Ang kaso guys, kung camera nga po ang pag-uusapan natin, para nga po sa may less than 7,000 na presyo, di hamak po na mas maganda pa rin dito ang Infinix Hot 60 Pro. Hindi lang po sa may camera, overall po, mas maganda po si Infinix dito compare nga po kay Honor. Sa battery, meron po siyang 5260 mAh siya battery. Slightly upgrade din po yan guys compare nga po sa may last year model na 52 mAh siya battery. Pero guys, parang wala nga pong pinagkaiba yan. Ang problema lang po guys, meron pong smartphone na mas maganda rito. Yung merong mas malaking battery, mas magandang display, at mas malakas sa processor. Nandyan po ang Oppo A6X. Actually guys, mas mura pa nga po ito compare po kay Honor. Yes guys, upgraded nga yung kanyang ibang specs dito compare sa may last year model. Ang problema pagka kinumpare nga po natin siya sa ibang smartphone, sa ganitong presyo, or kahit po sa mas mura sa kanya, dun po natin makikita na marami nga po mas sulit sa kanya. Isipin mo dating Helio G36 po yung kanyang processor last year. Then ngayon nga po, naka Helio G81 na siya. Malaking upgrade na yan po guys kahit pa paano. Ang problema po itong overall na specs po ni Honor, makakabili po tayo sa ibang smartphone brands. Sa less than 4,000 lang din po na presyo. Compare nyo po kay Honor na kulang 7K po yung SRP niya. Maybe guys, ang gusto nyo nga pong bayaran dito kay Honor is yung pangalan nga po niya ng Honor. Dahil kung Honor lang din naman guys yung gusto nyo, at gusto nyo lang din po ng branded, bakit mag-Honor ka pa guys kung nandiyan naman si Samsung Galaxy A07 4G. Nasa around 4K lang din po yung presyo nito sa may base version niya. Pero kung gusto nyo nga po ng 4128 na version, na same nga po ni Honor, di hamak po na mas maganda si Samsung dyan. Unang-una po sa may processor niya. G81 si Honor at G99 po, ito pong si Samsung. Sa may display po niya guys, same po sila na merong, na merong punch hole na selfie camera, saka po 9Hz sa refresh rate. Pero guys, di hamak po na mas maganda itong display po ni Samsung at mas maganda pa yung software niya compare nga po kay Honor. At higit sa lahat, mas mura pa yung presyo niya. Kung casual gaming lang guys, I think di naman kayo magkakaroon ng problema sa may G81 na processor. Ang kaso lang, wag po kayo mag-expect ng magandang gameplay sa kanya. Dahil sobrang luma na nga rin po ng Helio G81. Wala pang lockdown guys, meron na pong G81. Dahil yan lang din po ang G70, 7 years ago po guys. Pinapalitan lang po nila yung pangalan. Kung gagamitin nyo lang po yung smartphone na to pang social media lang, hindi naman kayo halos makakaramdam ng delay sa kalag sa kanya. Pwede nyo pa nga masabi guys na okay naman yung smartphone na to. Lalo nga po kung wala po kayong idea sa ibang smartphone at sa specs na po ng mga smartphone ngayon. Yung bang nagandahan ka lang sa kanya tapos binili mo na siya agad. Guys, kung si Honor X5C Plus po talaga yung gusto nyo, ay suggest po mag-intindi lang po tayo sa may panahon ng sale niya. Dahil kung sakali nga pong makikita nito sa may panahon ng sale, is nagse-sale po siya ng kulang 5,000 lang. Doon po guys, medyo saktuhan na po yung smartphone na to. Pero kung ako pa rin yung pipili, di hamang na mas pipiliin ko pa rin po sila Samsung, saka po sila Oppo, para nga din po sa may ganyang presyo. Pero guys, kung Honor po talaga ang gusto nyo, I suggest po, ang kunin na lang po natin is yung Honor X6C. Yun guys, medyo saktuhan din po yung kanyang specs para po sa may presyo niya. Kumbaga hindi po sila nagkakalayo ng specs guys. Almost 90% is magkamukha lang po sila. Pero lamang po sa may display at lamang po ng konti sa may charging si Honor X6C. Compare nga po sa may Honor
X5C Plus. Guys, ito yung best example ng isang smartphone na binili ko lang po para sabihin sa inyo na huwag niyo pang bibili yung smartphone na to. Dahil sayang lang po yung pera natin. Thanks for watching.